Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na din. Naninirahan dito sa isang baryo sa parte ng Albuera, Leyte. May nais lamang akong ibahaging kwento sa channel mo pero hindi ko alam kung matatawa ba kayo o matatakot sa ibabahagi kong ito. Gawa ng ang kwentong ito ay karanasan ng aking amang lasinggerong, si Tatay Virgilio. Taong 2006 nang mangyari ito. At alam natin na noong panahong ito ay hindi na masyadong pinaniniwalaan ang mga usap-usapan patungkol sa aswang. Natatandaan ko pang nasa edad 18 taong gulang ako ng mga panahong yon. Nagtatrabaho bilang tindero sa bayan. Kahit na mahirap lamang ang pamumuhay namin, Sir Seth, ay masasabi kong maayos naman at hindi nawawalan ng trabaho ang aking ama. Nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Nabibili din namin ng mga pangangailangan sa bahay. Lalong-lalo na yung mga mahalagang bagay nun. Kaya lang, kahit na maayos ang buhay namin at nakakakain kami ng 3 beses nga sa isang araw, may isa talaga akong palaging inirereklamo sa aking ama. Yun ay ang pagiging sugarol at lasinggero niya. Kapag kasi nalalasing ang tatay ko ay kung saan-saan na siya nakakatulog. Kung hindi man ay para na itong aso kong maglakad. Gumagapang na ito sa sobrang kalasingan at kung minsan pa ay tumutuwad-tuwad siya na animoy aswang. Kaya nga, Sir Seth, kung minsan ay napagkakamalan na itong aswang ng mga kapitbahay namin at ng iba pang mga taga-Karatig baryo. Naging bantog na aswang na rin sa mga kalapit baryo ito. Paano ba naman kasi? Sa sobrang kalasingan ng aking ama, biruin mo ba namang naisipan itong umakyat bigla sa punong nasa tabi ng daan? Nananakot na mga kabataang dumaraan sa gilid ng kalsada. Tawa pa siya ng tawa kapag nakikita niyang nagsisitakbuhan ng mga kabataan nun. Kaya simula nun, nabansagan na siyang gurang na aswang ng mga kabataan. Naging panakot na rin ang mga nakakatanda sa mga kabataang hindi nakikinig sa mga magulang at hindi natutulog sa tanghali nun. Sa kung ayaw ka mong makinig ng mga ito, ipapakain umano sila sa aking ama. Hindi naman nagalit ang tatay ko sa binansag sa kanya na gurang na aswang. Dahil sa hindi naman umano totoo ang mga sinasabi ng mga ito. Ganun lang daw kasi siya kapag nalalasing. Masyadong mapagbiro sa mga kabataan. Wala din namang nagiging problema sa mga nakakatanda sa baryo namin. Ang totoo pa nga niyan, humihingi pa ng dispensa ang mga magulang ng mga kabataan sa aking ama. Siyempre binansagan siyang aswang ng kanilang mga anak at kinatatakutan sa tuwing dumadaan siya. Kilala din kasi ang aking ama sa lugar naming isang mabait na tao at mapagbigay sa kapwa. Isa pa, nasa makabagong henerasyon na umano tayo kung kaya't hindi totoo ang ganong nilalang. Isang umaga, pupungas-pungas akong nagising. Gawa ng malakas sa mga kalabugang naririnig namin sa labas ng pintuan. Sandali! Sino ba yan ang lakas ng mga katoka? Parang walang taong natutulog dito kung makakatok kayo. Aling Marbel! Iyong asawa niyo po! Sigaw ng isang babae mula sa labas ng bahay. Nang marinig kong binanggit ang pangalan ng aking ama ay nagmadali na akong naglakad papalapit sa pintuan. Pagbukas ko ay nakita ko si Aya. Mangiyak-ngiyak at tila ba natataranta. Aya, ikaw pala. Anong nangyari? Nasaan siya? Hindi sinagot ni Aya ang tanong ko. Hinawakan niyang kamay ko at mabilis nang hinatak palabas ng bahay. Sandali, kung makahatak ka naman, may masama bang nangyari kay tatay? Basta sumunod ka na lang sa akin. Saad niya. Nang lingunin ko si nanay ay nakita kong nakasunod na ito sa aming dalawa ni Aya. Hindi sumagot ang kababata ko sa mga tanong ko. Patuloy lamang siya sa pagtakbo habang hawak-hawak ang kamay ko. Sa pagdaan ng ilang minuto ay may natanaw na akong nag-uumpukang tao sa gilid ng daan. Mas lalo naman akong kinabahan dahil sa nakikita kong tila ba natatakot sila at ang iba naman ay parang naduduwal. Mas binilisan ko nang lumapit sa mga nag-uumpukan
at ilang segundo na lang ay tutulo na ang luha ko sa pag-aakalang may nangyaring hindi maganda kay tatay. Hindi kasi ito nakauwi kagabi mula sa inuman. Akmang babagsak na ang luha ko at bubulahaw na ako ng iyak nang tuluyan na ako makalapit pero agaran yung nawala. Imbis na awa ang nararamdaman ko, napalitan pa yun ng inis sa tiya. Nung hawiin ko na ang nag-uumpukang mga tao at makita ko si tatay, nakabulagta ito sa gilid ng daan habang yakap-yakap ang nakatumbang puno ng saging. Hindi lang basta yakap, talagang nadaganan siya ng puno ng saging nun. Kung hindi ko nga lang talaga kilala ang aking ama ay talagang maaawa ko sa kanya at mahabag ang damdamin sa pag-aakalang parang bangkay na ito na nakahiga sa lupa. Pero kasi, kilalang kilala ko ng tatay ko simula noon pa man. Habang pinagmamasdan ko siya ay alam kong tulog lang siya at talagang sarap na sarap pa siya sa pagkakatulog. Hindi man lang nito naramdaman ang bigat ng nakadagan sa kanya. Bukod pa doon, napakabaho niya. Umaalingasaw yung amoy niya noon. Kaya't grabe talaga ang hiyang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Parang gusto ko na lamang bumuka yung lupa kung saan ako nakatayo at lamunin ako ng buhay. Den, iho, nakikiramay kami sa pagkamatay ng tatay mo. Ako din, Den. Wala eh. Hanggang dyan na lang talaga ang buhay ng amo mo. Tanggapin na lang natin yung totoo. May hangganan talaga ang buhay natin. Nakikiramay ako. Sandali lang po. Hindi pa. Hindi ko na natapos pang sasabihin ng marinig ko. Sumisigaw si nanay. Kaya naman nanlaki ang mga mata kong napalingon dito. Anak ng Virilio! Di punggol kang matanda ka. Akala ko kung ano ang nangyari sa iyong animal ka. Hindi na ito napigilan ng sariling lapitan si tatay. Hinawakan sa buhok sabay hatak na naging dahilan kaya nagising ang aking ama. Hayop kang lasinggero ka. Bumangon ka dyan dahil napagkakamalan kang patay ng mga kababaryo natin. Kita ko ang gulat sa mga mata ng mga kababaryo at muli na namang nagbubulong-bulungan ang mga yon. May ibang natawa at ang ibang kaanak naming umiiyak na kanina ay mabilis na nagsipagpunasan ng luhat, galit na tiningnan si tatay. Nagulat naman ang aking ama nang magising siya. Nagtataka dahil sa pinapalibutan na siya ng mga tao at may 2 taong nagtatrabaho na sa barangay ang naglalakad papalapit nun. Wala kasing lumapit na mga kababayan namin sa kanya ni isa. Sa takot na baka mapagbintangan pa silang pumatay dito. Ang tanging ginawa nga nila ay agarang nag-report sa barangay para ang mga taga-barangay na ang lumapit sa kanya at mag-aalis dito mula sa pagkakadagan. Kakamot-kamot namang bumangon si tatay habang tinutulungan ng mga tauhan sa barangay. Ano ba yan, Mang Virgilio? Napagkakamalan na naman kayong patay. Nakaraang buwan lang nireport ka rin sa amin ng mga taga-kabilang sityo. Akala nila nalunod ka na sa ilog eh. Mag-iisang oras ka nang hindi gumagalaw habang nakasandal sa malaking batong dinadaanan ng tubig. Akala nila patay ka na. Yun pala, natutulog ka lang. Natatawang wika ni Mang Erning noon, ang isa sa mga nagtatrabaho sa barangay na tumulong sa aking amang makatayo. Sumabat naman si Mang Magno at hindi nito napigilan ng sariling mapahagikik ng tawa. Kung hindi umano mapagkakamalang patay ang mama ko, napagkakamalan naman ang aswang. Nako naman, Virilio, sikat ka na talaga sa barangay. Sa susunod, ano naman kayong i-report ng mga tao tungkol sa'yo? Tumakbo kang kapitan, mananalo ka. Dahil sa hiyang nararamdaman ay hindi ko napinakinggan pang ibang sinasabi ng mga tao. Nagmadali na akong tumalikod at naglakad pabalik ng bahay. Makaraan ng ilang mahigit kalahating oras ay narinig ko ang boses ng aking ina. Galit na galit, pinagbubulyawan si tatay. Parang batang paslit na pinagkukurot sa tagiliran. Panay naman ang pag-iwas ng aking amang wag makurot ni inay. Pero dahil sa panggigigil ng aking ina at dala na siguro ng pagkabigla, gawa ng naalimpungatan din siya noong malakas na nagkakakatok si Aya. Kung kaya't talagang maladragon na ito kung bumuka-buka ang bibig nun.
Pasensya na Maribel, hindi ko naman sinadyang makatulog at madaganan ako nung saging na yun eh. Abay dapat sana tuluyan ka na lang namatay. Nakakahiya kang matanda ka. Hindi ka naman sana pinagbabawalang mag-inom pero sana nagtira ka ng katinuan dyan sa utak mo para makauwi sa bahay. Hindi yung kung saang-saang kalsada ka natutulog. Baka sa susunod mabalitaan ko na lang na sa putikan ng kalabaw ka na ha. Ba't talagang lulunurin na kita sa putikan? Wala na akong ibang narinig kay tatay kundi ang humingi ng tawad sa aking ina. Para namang Armalite ang bunganga ng aking ina at wala siyang panahon para makinig sa paliwanag ni tatay. Sawang-sawa na ito sa palusot ni tatay noon. Kapag kasi inuumaga na naman ito ng uwi ay kung ano-ano na lamang ang palusot na katwiran niya. Kaya hindi na ito pinapakinggan ni nanay. Natigil lamang sa pagbubunganga ang aking ina nung tawagin ito ni Aling Delia. Para ibalitang may buntis umano na nalaglagan na naman sa Karatig Baryo. Ay nako, mga babae nga naman. Pagdating sa tsismisan ni walang makakapigil. Tanging sambit ko na lamang habang tinitingnan ng aking ina mula sa bintana. Nakausap ni Aling Delia. Para makatulog na ulit ang aking ama bago pa man matapos ang pakikipagtsismisan ng aking ina. At para hindi na siya masermonan pa ay ako nang naghanda ng damit para makaligo na ito. Matapos niya maligo, sinabihan ko siya magpahinga na. Nasaan yung tatay mo? Tanong ni nanay nang matapos na siya makipagkwentuhan kay Aling Delia. Tulog na po, nay. Iyang ama mo talaga hindi natututo. Alam niya pang palala na ng palala mga lumalaganap na kababalagan sa lugar natin. Abay sige pa rin ang paglalasing at kung saan saan natutulog. Alam mo din do, hindi na ako magugulat kung isang araw ay mabalitaan ko na lang na patay na yung tatay mo. Kung hindi mamamatay sa pagiging lasinggero, mamamatay yan kapag dilantakan na ng aswang dyan sa daan. Nay naman, huwag naman po kayo mag-isip ng ganyan kay tatay. Alam niyo naman kahit na lasinggero yan si tatay, hindi naman siya tulad ng ibang ama dyan na pabaya sa pamilya at nananakit ng asawa. Pagpasensyahan niyo na lang po. Tsaka lahat naman ng sahod niya binibigay niya sa'yo, di ba? Ganyan lang talaga yung si tatay. Paano ba naman kasi puro mga lasinggero yung mga kaibigan kaya nagiging lasinggero na rin? Ay ewan ko sa'yo bata ka. Kinahapunan habang nagkakape ang aking ama sa labas ng bahay. Natanaw kong kinakausap siya ni Mang Ambet. Humingi ito ng tawad sa pag-aakala nitong wala ng aking ama. Wala yun. Ako nga itong naiiya sa inyo eh. Dahil sa kalasingan ko kung saan-saan ako natutulog. Pasensya ka na talaga pare ko eh. Ang akala ko talaga patay ka na eh. Alam mo bang umiyak na si Mrs. kanina? Pero nung narinig kong sumigaw yung asawa mo umurong yung luha ng misis ko. Lalo nang hinawakan ka na sa buhok ni Maribel at hinatak. Bigla din akong natawa matapos ilahad ni Mang Ambet ang tungkol sa nangyari kanina. Nang matapos nang mag-usap ang aking ama at ang kapitbahay namin, kagad na siyang pinapasok ng aking ina. At ay nga, nung nasa loob na sila ng bahay, parang Armalite na naman ang bunganga ni nanay sa kadahilan ng wala na naman itong tigil sa pagtatalak. Baka sa susunod na araw ay mabalitaan na lamang naming mapahamak ka ni dyan sa daan ha. Dahil dyan sa walang tigil mong kakainom ng alak. Akala mo ikakamatay mo na kung hindi ka makakainom. Ano ka ba naman Maribel? Hindi naman ako tulad ng ibang lasinggerong nagwawala kapag nalalasing. Kaya walang magkaka-interes sa akin at hindi ako mapapahamak. Bahala ka sa buhay mo, Berilio. Kung kailan tumatanda ka na, iyang iniisip mo naman tumandang paurong. Pag ikaw talaga'y napahamak dyan sa pagiging lasinggero mo, ipapalibing na lamang kita. O kaya naman itapon na lang kita sa dagat para naman kahit papano may silbi ang katawan mo at mabubusog mo pa yung mga pating sa dagat. Hindi na sumagot si tatay. Hinayaan na lamang nito si nanay sa mga gusto nitong sabihin. Ang palagi kasing kasabihan ni tatay, oras na magbunga na ang aking ina ay ilabas na lamang namin sa kabilang tenga ang mga sinasabi nito. Huwag magtanim ng sama ng loob. Kinagabihan ay pinayuhan ko ang aking amang huwag nang dahil sa baka mamaya niyan ay magkakasakit na siya sa ginagawa niya.
Ano na lamang ang perang gagastusin namin para sa pagpapagamot sa kanya kung sakali mang tamaan ng baga tatay nito. Hayaan mo na ako, anak. Alam mo namang ito lang ang kaligayahan ko. Kapag uwi ako sa bahay, kagad galing sa trabaho bunganga naman ang ina mo yung sasalubong sa akin Hindi niya na naman ako tatantanan sa kakatalak. Minsan nga parang gusto ko nang maging bingi para hindi ko na marinig yung pag-iingay ng nanay mo. Napapailing na lamang ako matapos sabihin niyo ni tatay. May punto din naman kasi siya. Grabe naman kasi yung pagkabunganga ni nanay. Kung makatalak ay akala mo wala nang bukas. Maging ako nga minsan ay sinasadya akong gabi na sa pag-uwi galing sa trabaho. Dahil sa maririnig ko na naman ang matinis na boses ng aking inang nagtatalak sa mga kapatid ko. O kung hindi naman kaya kay tatay. Ikaw kasi tay, nag-asawa ka na bungangera kaya ayan. Magtiis ka sa bunganga ni nanay. Pabiro namang binatukan niya ako at nagwikang noong kadalagahan daw nila ay hindi naman raw talaga bungangera si nanay. Ang totoo niyan kaya daw niya nagustuhan si nanay dahil sa pagiging kimi nito. Yun bang pagiging mahinin at dalagang Pilipina. Nagulat na lamang daw siya dahil sa noong nag-asawa na sila ay doon na lamang lumabas ang totoong ugali nito. Hindi ko din naman siya masisi kung bakit naging ganun ang ugali niya. Aaminin ko namang naging pasaway din akong asawa. Nauwi na nga sa biruan ang usapan naming dalawa ni tatay. Lalo na noong ikinikwento niya sa akin ang tungkol sa mga kabulastugang nangyari sa kanya. Dahil sa nangyari ay nagpalipas muna ng ilang linggo ang aking amang hindi nag-inom. Ang buong akala ko nga noon ay tumigil na ito sa pagiging lasinggero. Natuwa pa ako at palaging binibiro si tatay na nagbagong buhay na ito. Pero akala ko lang pala yon. Isang gabi, pasado 10:00 na ng gabing yon at araw ng linggo. Saktong kakauwi ko lang galing trabaho. Pinag-overtime kami ng amo ko. Gawa ng dagsaan ng mga namimili kaya't anong oras na nagsara ang tindahang pinapasukan ko noon. Napansin kong pabalik-balik ang aking ina at tila hindi mapakali sa kinauupuan. Paruot parito itong naglalakad. Dahil sa hindi na ako makatiis kaya tinanong ko na siya kung ano ang problema. Kung bakit hindi siya mapalagay. Ay nako din, mabuti at nakauwi ka na. Iyang ama mo bumalik na naman sa dating pag-uugali. Nagpapakalango na naman siguro sa alak yun kaya hindi pa umuwi. Naku naman talaga itong si tatay na yun. Humanda talaga sa akin ng taong yun. Kanina pa nanginginig tong kamay ko't gustong gusto ko na makasapak ng taong matitigas yung ulo. Hayaan niyo na po, Nay. Uuwi din yun. Kahit naman sobrang lalalasing yun hindi yun nakakalimot na umuwi sa bahay. Anong hindi nakakalimot? Baka nakakalimutan nyo kung saan-saang daanan na yun nakakatulog oras na bumagsak ang katawan at hindi na makayanan pang maglakad dahil sa kalasingan niya. Sandaling tumahimik ang aking ina at nakita ko itong umupo na sa mabang upuan. Maya-maya ay sinabihan niya akong sunduin ko daw ang aking ama sa karatig sitio. Nag-aalala ito at baka mapano na naman ito. Naku naman ay, matanda na yun. Alam na noon kung paano umuwi. Hayaan na lamang po natin siya. Uuwi din yun. Alam niyo namang kakarating ko lang din galing sa trabaho. Hindi pa ako nakakakain ng apunan. Oo nga. Alam na noon kung paano umuwi. Ang inaalala ko ay baka mapano yun sa daan. Hindi ko alam. Hindi ako mapalagay ngayon, anak. Bakit ba kasi hindi pa nagtanda yung lalaking yun Makikita niya lang talaga mamaya. Hindi ko na nga pinakinggan pa ang ibang sinasabi niya. Gutom na gutom at pagod na kasi ako ng mga oras na yun. Kaya naman pagkahubad ko ng sapatos ay dumiretso na ako sa kusina at nagsandok na ng pagkain. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay natapos na akong kumain. Napansin kong hindi pa rin mapakali si nanay. Sa unang pagkakataon ay halata sa mukha nito ang pag-aalala para sa kalagayan ni tatay noon. Nay, magpahinga na po kayo. Uuwi din yun, tsaka kilala naman na yun ng mga taga dito sa lugar natin kaya walang mangyaring masama doon. Hindi anak Anong hindi? Kanina kasi may nasagap na naman akong balitang may nanamatay naman ng sanggol sa sityong pinuntahan ng ama mo.
At alam mo ba kung anong usap-usapan ng karamihan? Aswang ang may pakana kung bakit namatay ang sanggol. Nanay naman, iwas-iwasan niyo na kayong makipag-usap kay Aling Delia. Alam ko namang siya naman yung nagatid ng balitang nasagap mo eh. Totoo ang sinasabi ko, anak. Kaya nga kahit na sobrang pasaway ang tatay mong yun hindi ko papigilang mag-alala. Baka mamaya tambangan sa daan yon. O baka baka mapagbintangan. Bumuntong hininga ako at sinabihang mabibihis na ako ng damit para magpahinga. Nauuwi din si tatay at walang mangyayari doon kaya ipanatag niya ng isipan niya. Sige na anak, sunduin mo na yung tatay mo. Maliwanag naman yung kalsada eh. Kabilugan kasi ng buwan nun. Kaya kahit hindi na ako magdala ng pang-ilaw sa daan ay ayos lang. Napapakamot naman ako sa ulo dahil sa tinatamad na akong lumabas gawa ng bugbog ako sa trabaho ng araw na yon. Isa pa, palagi ko na lamang sinusundo ang aking ama tuwing nag-iinom ito sa Karatig Sitio. May kalayuan pa naman ang sitong iyon at mangilan-ngilan lamang ang mga nanirahan sa gilid ng kalsada. Kaya nakakatakot maglakad mag-isa, lalo na kung gabi na. Dahil sa naaawa na ako sa aking ina, todo pakiusap na ito sa akin na sunduin ko ng aking ama dahil sa baka mapano pa ito. Kaya naman pumayag na ako. Sandali pa akong nagtungo sa kusina para kunin ang itak na palagi kong daladala tuwing sinusundo ito sa inuman. Sige na po para matigil na kayo. Susunduin ko na si tatay. Nung akmang lalabas na sana ako ng bakuran, bigla akong nakakita ng isang malaking ibong lumilipad sa kawalan habang humuhuni. Maya-maya pa ay may nakita akong matandang lalaking matuling tumatakbo papalapit sa bakuran ng bahay. Teka, sino yun? Tanong ko sa isipan at napakunot-noot pinagmasdang maigi ang lalaking matuling tumatakbo. Nung titigan ko ang matandang lalaki, nakumpirma kong si tatay yon. Kaya naman dali-dali na akong tumakbo pasalubong at agarang sinigawan siya na magmadali na siyang tumakbo. Pagkat ilang dipa na lamang ay maaabot na siya ng dilalang na humahabol. Pagkalapit niya sa akin ay kaagad ko nang iwinasiwas ang bitbit kong itak. Tapos ay nagtatatakbo kaming papasok ng bakuran. Sakto namang nakapasok kami sa bakuran namin bago bumulusok ang napakalaking ibon nun. Nagsisisigaw na ako sa aking inang buksan ng pintuan dahil may humahabol sa amin. Nay, akin na yung asin, Nay! Sigaw ko. Mabilis namang tinungo ng aking ina ang kusina at pagkabalik niya ay may bitbit na itong asin nun. Pagkapasok ni tatay ay kinuha ko na ang inabot ni nanay na garapon ng asin at walang sawang ipinagsasaboy sa nilalang na nagbabalak lumapit sa pintuan namin. Sige, subukan mong lumapit dito. Kung gusto mong matusta gamit yung asin nito. Walang hiya ka. Yung tatay ko pa talaga yung pinagbalakan mong biktimahin puro alak yung laman ng sistema niyan. Sigaw ko at sunod-sunod na pinagbabato ng asin nun. Dahil sa ginawa ko ay hindi na nakapalagpa ang nilalang. Nakita ko itong lumipad na lamang palayo habang palakas ng malakas ang paghuni ng nakakakilabot. Ano bang nangyari sa tay? Bakit hinabol ka? Huminga muna ng malalim si tatay at pilit na pinapakalma ang sarili bago nagsalita nun. Ayon sa kanya, nung papauwi na daw siya ay susuray-suray na siyang maglakad. Dahil sa sobrang kalasingan. Naparami kasi ang ininom nilang alak ng kumpare niya dahil sa may ginanap na kasiyahan sa bahay nito. Habang naglalakad ay pakiramdam niya, umiikot umano ang kanyang paningin. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nang makaramdam umano siya ng kaluskos sa gilid ng daan, na parang sinusundan siya nito. Nakarinig na rin siya na mahihinang huni ng wakwak. Nung unay hinayaan niya na lamang yon, sa pag-aakalang baka hayop lamang ito o kaya naman ay guni-guni lang. May mga pagkakataon daw kasing nakakarinig siya ng ganong ingay pero wala namang nangyari sa kanyang hindi maganda. Pero habang lumilipas ang ilang minuto,
ay hindi niya na maiwasang kilabutan at naramdaman niyang nagtayuan ng kanyang mga balahibo sa batok. Kakaiba na raw talagang nararamdaman niya. Sa isip-isip niya pa, mukhang hindi na umano maganda yon. Kung sino umano ito ay hindi magandang biro ang ginagawa niya. Habang nagsasalita umano ang aking ama ay nagulat na lamang daw siya nang mula sa talahiban ay may malaking ibon ang kanyang nakitang lumipad pa itaas. Sa paglipad ng ibon na yon, nagpakawala umano yon ng napakabaong amoy. Napatakip siya sa ilong at sandali pang sinipat ang malaking ibon na tumatabon na umano sa kabilugan ng buwan. Kahit malayo yon ay rinig na rinig ng aking ama ang malakas na huni at nakakakilabot umano sa pandinig niya. Kung kaya naman doon na nahimasmasan ito at mabilis na siyang kumaripas ng takbo. Napagtanto niyang hindi yun normal na ibon. Dahil noong titigan niya yon sa ere, nasipat niyang nagbabaga ang mga matang namumulat buhaghag umano ang buhok nito. Pakiwari nga ng aking ama ay isang manananggal umano ang nilalang na yon. Kaya naman halos panawan na siya ng ulirat dahil sa nasaksihan niyang nakakapanghilakbot at pakiramdam niya'y maski ang espiritu ng alak ay kumalas na rin sa kanyang katawan. Aniya, sa takot at hilakbot na nararamdaman niya ay nakailang beses pa siyang nagkanda-dapa-dapa ay may pagkakataon pang nahulog siya sa kanal. Pero hindi niya na inisip pa ang mga bagay na nakakasakit sa kanya. Dahil ang mahalaga lamang sa kanya ng mga oras na yon, makalayo sa aswang na humahabol. Sigaw pa nga daw siya ng sigaw para humingi ng tulong pero sa kasamang palad, ni isa sa mga kabahayang nadadaanan ay walang nakakarinig. At yun ang lubos na ipinagtataka niya. Hindi pa naman kasi masyadong kalaliman ng gabi at alam niya namang mababaw lamang ang tulog ng mga tao sa probinsya. Mabuti na lamang talaga at hindi pa nagkakarayuma ang tatay. Kaya may lakas pa ito at mabilis-bilis pang tumakbo. Nagyabang pa siyang kaya niya pang makipagpatentero kung sakali pero huwag naman umano sa aswang dahil baka hindi na siya makakauwi pang buhay. Noon ngang matanaw niya na nga ang bahay namin ay mas lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo. At sa kabutihang palad ay ligtas siyang nakapasok sa bakuran namin. Pangako, ayoko na talaga mag-inom sa labas. Hindi na rin ako magpapaabot ng gabi sa daan. Takot na takot pang wika ng aking ama habang ginagamot ni nanay ang mga sugat na natamo niya mula sa pagkakadapa. Ayan, sige. Magpakalango ka pa sa alak para sa susunod dagitin ka na ng sinasabi mong manananggal. Yan lang palang magpapatino sa yung tukmol ka. Kung alam ka lang sana na yan lang palang magpapatino sa'yo, di sana'y naghanap na ako noon ng aswang at ipapahabol kita para madala ka. Galit na saad ni nanay. At sinasadya pang dinidiinan ng sugat ng aking ama. Napapangiwi naman si tatay at sinabihan ng aking inang dahan-dahanin naman ang panggagamot nito. Dahil masakit umano. At talaga ba? Masakit? Gusto mo dagdagan pa natin yung sugat mo para talagang madala ka na. Yun bang halos hindi ka na makalakad dahil sa dami ng sugat mo sa katawan? Sinaway ko si nanay at pinagsabihan siyang huwag nang pagalitan si tatay. Hindi na nga maganda ang nangyari sa kanya ng gabing yon. Tatalakan niya pa. Nakita kong inirapa ni nanay si tatay at sinabihang kaya namimiyasa raw si tatay dahil kamping-kampi ako dito. Kahit mali na ang ginagawa at wala na sa hulog. Hindi na lamang ako sumagot. Hinayaan ko na lamang silang dalawang magdiskusyon. Dahil baka maisama pa ako ng aking ina sa init ng ulo niya. Magmula nga ng habulin ng aking ama ng aswang ay naging bali-balita na yun sa baryo. May iilan namang nagbiro kay tatay at nagwikang dapat nakipagbuno umano siya dahil sa naging bantog siyang aswang sa baryo namin. Dapat ay pinatunayan niya umano sa aswang kung gaano siya kasikat sa baryo. Tanging ngiti lamang ang naging tugon ni tatay at sa mga birong binabato sa kanya ng mga tao. Magmula nga noong maranasan niya yun, Sir Seth, ay dalang-dala na siyang mag-inom sa ibang bahay
at nagpapaabot ng 10 oras ng gabi. Dahil sa hindi na naging palainom ng alak ang aking ama, nakitaan ko naman ng pagbabago ang aking ina. Hindi na ito madalas nagbubunga nga at nakikita ko na sila mag-asawang nagbibiruan minsan. Nagtatawanan habang nagkikwentuhan.